Kaibigan, kailan ka huling nakinig at sumunod sa sinabi ng Diyos sa iyo? Yung hindi ka nagbigay sa Kanya ng katwiran para hindi mo mai-apply yung sinasabi niya? Kaibigan, patuloy ka ba na nag-aaral ng salita ng Diyos? Gustong-gusto mo pinag-uusapan yung malalalim na Bible study, pero nakakaligtaan mo yung simpleng lesson na may commitment ng pagsunod gaya ng life application and missional guide natin. Meron ka bang istorya sa buhay na sa halip na magtiwala at sumunod ka sa Diyos, ay sinunod mo ang iyong sariling pangunawa? Ano ang naging resulta nito? Meron ka bang natutunan sa desisyon mo na ito? Nakikita mo ba ang sarili na kino-question mo ang iyong pananampalataya? Ano sa tingin mo ang dahilan ng iyong pagdududa? Paano nito naaapektuhan ang relasyon mo sa Diyos? Narealize ko habang nagkakaedad tayo o kaya dumadaan ang maraming taon, simula nung tayo ay naging Kristiyano, ay may tendency tayo na i-complicate natin yung ating pananampalataya. Nag-over-analyze tayo, nag-over-explain tayo ng mga verses hanggang sa nagra-rationalize na tayo bandang huli para lang i-justify yung ginagawa natin. Alam mo kaibigan, simple lang naman ang dapat nating pananampalataya. Sabi nga, kailangan natin magkaroon ng childlike faith. Imaginein mo ito, kung ano mangyayari sa ating mundo kung ang lahat ng mananampalataya ay simple lang. Maniniwala siya na mahal siya ng Diyos, na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay, tapat ito sa kanyang pangako at hindi pwedeng magsinungaling. At dahil dito ay kahit anong iuutos ng Diyos ay susunod siya ng walang question. Grabe ano? Ano kaya mangyayari sa ating mundo? Naku, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Mamahalin natin ng bawat isa, pati na yung ating kaaway. Walang Sunday Christian lang. Lahat gumagawa ng alagad at nagbabahagi ng mabuting balita. Bakit? Kasi hindi ka na magko-question. Kasi simple lang ang pananampalataya mo. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo agad. Wala nang baka ganito, baka ganyan. Na-realize ko kaya natin ino-overcomplicate yung ating pananampalataya ay dahil hindi natin mayakap yung childlike faith. Hindi natin mapakawalan yung kagustuhan nating kontrolin ang lahat ng bagay. Kaya minsan ang hirap magmahal ng kaaway kasi hindi mo matanggap na ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay wala ring kondisyon. Ino-overcomplicate mo ang sinabi ng Diyos na mahal ka niya kahit makasalanan ka pa, na pinatawad ka niya kaya dapat magpatawad ka din. Hindi pwede yan. Diyos siya kaya pwede siya magpatawad, ako tao lang. Kaibigan, hindi ganyan ng childlike faith. Ang childlike faith, sasabihin mo na, Lord, dahil pinatawad mo ako, minahal mo ako kahit makasalanan pa ako, patatawarin ko din yung nagkasala sa akin. Kahit gaano pa kabigat ang kanyang kasalanan sa akin. Yun lang pong malaman kong mahal mo ako, sapat na. Kaya salamat po sa pagpapatawad nyo sa aking kasalanan. Alam mo, kapag ganito ang ating pananampalataya, mababawasan yung stress natin sa buhay. Magkakaroon tayo ng joy. Mas lalago tayo. Makakatulog tayo ng merong peace dahil alam natin na ang Diyos na nagmamahal sa atin ang magpo-provide ng lahat ng ating kailangan. Narealize ko yung aking mga anak, ang sarap nila matulog sa gabi. Hindi nila pinoproblema kung may kakainin ba sila bukas, kung meron pa ba silang matutulugan. Hindi, kasi alam nila na mahal sila ng kanilang magulang at gustong ibigay ng kanilang magulang ang lahat ng kanilang pangailangan. Kaya nga, natutuwa ako sa aking mga anak kasi kapag meron akong sinabi, tinatrato nila ito bilang wisdom at tinatandaan nila ito at sinusunod. Na-realize ko, ganito yung childlike faith na kailangan natin. Ito yung sinasabi ng Panginoong Yesus na katangian ng meron ng isang bata para makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi sa Marcos 10:13-15, may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit, sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad sa pagtanggap ng isang bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Grabe, yung mga alagad ay binawalan na lumapit yung mga bata sa Panginoong Yesus
Pero tingnan mo, ano yung naging reaksyon ng Panginoong Yesus? Nagalit siya. Bakit? Kasi sabi niya, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Grabe, meron pananampalataya ang mga bata na kailangan nating gayahin kung gusto nating mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kung hindi mo kayang tanggapin na kagaya ng pagtanggap ng bata sa kaharian ng Diyos, ay hindi ka makakapasok dito. Kung palagi ka nangangatwiran, faith lang? Hindi pwede yan. Kailangan ko padagdagan ng mabuting gawa o pagsunod sa 10 Commandments para maligtas. Kaibigan, tama lang na gawin mo mga inuutos sa iyo ng Panginoong Yesus, pero kung yan ang paraan na pinaniniwalaan mo na makakapagligtas sa iyo, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Simple lang ang sinasabi ng Diyos. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi dito ay ang sino mang sumasampalatay sa Panginoong Yesus ay hindi mapapahama kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag nating i-complicate ang kaharian ng Diyos. Huwag nating i-overanalyze ang talata at dagdagan pa ito at pangatwiranan. Sabi sa Romans 6:23, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kaligtasan ay kaloob o regalo. Ang regalo ay libre. Ang sabi diyan ay walang bayad. Kung sinasabi mo na gagawin ko ito, gagawin ko yan, susundin ko ito para maligtas, ay ang ginagawa mo, binabayaran mo na ang buhay na walang hanggan. Kadalasan dahil sa dami ng narinig natin sa social media at sa dami ng ating kaalaman at karanasan, ay nahihirapan tayo na tanggapin ng buhay na walang hanggan, na ito ay regalo at walang bayad, na kailangan mo lang manampalatay sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus, at kapag ginawa mo ito ay lilinisin ka sa iyong kasalanan at gagawing matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, gayahin nyo ang mga bata. Now, paano ba tumanggap ng regalo mga bata? Nako, grabe, sabik na sabik yan pag may regalo. Tuwang-tuwa yan. Bukas na bukas ang palad. Tatanggapin niya yan agad. Thank you po. Salamat po. Hindi yan mag-iisip na paano ko po kayo mababayaran dito sa regalo nyo. Kawawa naman po kayo, nagastusan pa kayo nang wala sa oras. Hayaan nyo po, pag may iutos kayo sa akin, gagawin ko po para makabayad man lang ng utang na loob para quits po tayo. Kaibigan, wala kang maririnig sa mga bata na ganon. Hindi sila mga ngatwiran, meron silang childlike faith. Thank you po. Salamat po. Ang ganda po ng binigay niyong regalo. Salamat po. Ganun lang kaibigan. Simple lang ang faith. Huwag natin itong i-complicate. Now, ang childlike faith ay hindi lang natin mapapakita sa pagtanggap ng regalo sa ating buhay na walang hanggan. Kung hindi, sa lahat ng area ng buhay natin, ito din ang magpapalakas sa iyo upang makalaban ka sa challenges ng buhay. Kaya nga ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paano ba natin palalaguin yung ating sarili upang magkaroon tayo ng childlike faith? Kung bago ka sa channel na ito, tapusin mo ang mensahe na ito sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng bagong sigla sa iyong pananampalataya sa Diyos.